And then Watson wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. 10 Weirdest Experiments Ever Conducted. Welcome to Arvin Polo TV. Ang experiment ay parte ng process of inventing upang successful na magawa ang isang bagay o pangyayari. Pero naisip mo na ba kung hanggang saan kayang pumunta ng science para lang masagot ang mga tanong ng tao? Mga eksperimento na minsan ay nakakagulat, minsan ay nakakatawa, at minsan ay nakakabahala. Kung kaya't sa video na ito, hindi lang basta kadiri ang mga experiments na ating matutuklasan, ito ay tunay na nakakakilabot, nakakagulat, minsan ay nakakatawa, nakakabahala at talaga namang weird. Kaya tara simulan na natin. Number 1. The Stanford Prison Experiment. Ang Stanford Prison Experiment noong 1971 na pinangunahan ni Dr. Philip Zimbardo ng Stanford University ay isa sa mga pinaka-controversial na pag-aaral sa kasaysayan ng psychology. Layunin nitong i-discover kung paano nagbabago ang pag-uugali ng mga tao sa ilalim ng mga kondisyon ng kalakasan at kahinaan. Samantala sa eksperimento na ito, 24 na lalaking estudyante na piniling mental at emosyonal na matatag ay random na itinalaga bilang bilanggo o guwardiya. Ang basement ng Psychology Department ng Stanford ay ginawang artificial na kulungan kung saan ang mga bilanggo ay inaresto mula sa kanilang mga tahanan, pinusasan at dinala sa kulungan na may mga uniforme at numero sa halip na pangalan. Ang mga gwardiya naman ay binigyan ng mga uniforme, baton at salamin upang pigilan ang eye contact sa mga bilanggo na nagbibigay ng higit na pakiramdam ng superiority. Bagaman ang eksperimento ay nakatakdang tumagal ng 2 linggo, ito ay itinigil matapos lamang ng 6 na araw dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyon. Dahil ang mga guwardiya ay nagsimulang abusuhin ang kanilang kapangyarihan, nagpapataw ng mga sadistic punishment, habang ang mga bilanggo ay nagpakita ng matinding stress, depression at emotional damage. Gayunpaman ang isang batang psychologist na si Christina Maslach ang bumisita sa eksperimento at nakita ang labis na pang-aabuso na nagpumilit kay Zimbardo na itigil ito. Kung kaya't ang Stanford Prison Experiment ay naging halimbawa ng mga panganib ng labis na kapangyarihan at ang potensyal na dehumanization sa ilalim ng mga hindi makataong kondisyon. Sa kabilang banda, ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa ethics at nagresulta sa mas mahigpit na mga regulasyon upang maprotektahan ang mga kasama sa experiment mula sa injury. Sa kabila ng mga kontrobersiya, ang eksperimento ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa likas na ugnayan ng kapangyarihan, moralidad at pag-uugali ng tao. Ngunit nagsilbi rin itong babala sa mga panganib ng ganitong uri ng pag-aaral na patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan hanggang ngayon. Number 2. The Monster Study. Ang The Monster Study noong 1939 ay isang controversial experiment sa speech pathology na isinagawa ni Dr. Wendell Johnson at ng kanyang graduate student na si Mary Tudor sa University of Iowa. Layunin ng pag-aaral na maunawaan ang mga dahilan ng stuttering sa mga bata at kung paano maaaring maimpluwensyahan ng mga instructions mula sa mga guro o magulang ang kanilang pagsasalita. Ang eksperimento ay isinagawa sa 22 batang ulila mula sa Davenport, Iowa na may edad na 5 to 9 years old. Samantala, hinati sila sa 2 grupo at ang unang grupo ay binigyan ng positive reinforcement at sinabihan na magaling silang magsalita, habang ang pangalawang grupo ay binigyan ng negative feedback at sinabihan na sila ay mga stutterer o may posibilidad na maging ganito kahit na wala silang ganoong problema. Gayunpaman, ang unang grupo, kahit na may bahagyang problema sa pagsasalita ang ilan, pinuri sila at sinabihan na normal ang kanilang pagsasalita. Samantalang sa pangalawang grupo, ang mga batang normal magsalita ay pinaniwala na sila ay may problema at kinakailangang mag-ingat sa bawat salitang kanilang sasabihin. Kung kaya't ang epekto ng eksperimento ay malubha, lalo na sa pangalawang grupo na nakaranas ng matinding anxiety at takot sa pagsasalita na humantong sa ilang mga bata na nagkaroon ng sintomas ng stuttering kahit wala sila nito sa simula. Ang emotional trauma ay nagtagal ng maraming taon at ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng permanenteng problema sa pagsasalita. Ang pag-aaral na hindi agad na ipahayag sa publiko ay sa kalaunan natuklasan at tinawag na The Monster Study dahil sa matinding proseso nito. Idineklara ang eksperimento bilang isang malubhang paglabag sa mga ethical standard na nagdulot ng permanenteng pinsala sa buhay ng mga bata
at naging simbolo ng mga panganib ng hindi makataong pamamaraan sa experimenting. Kung kaya't ang controversy na ito ay nagbigay daan sa mas mahigpit na mga regulasyon at ethical rules sa larangan ng psychology at speech pathology, lalo na sa mga pag-aaral na kasali ang mga bata at iba pang vulnerable na grupo. Sa kabila ng layuning mapalalim ang pag-unawa sa stuttering, ang resulta ng eksperimento ay nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan na naging isang matinding babala sa mga mananaliksik tungkol sa ethics at responsibility sa kanilang mga pag-aaral. Number 3. Milgram's Obedience Study. Ang Milgram's Obedience Study noong 1961 na isinagawa ni Stanley Milgram ng Yale University ay isa sa mga pinakakilala at controversial na experiment sa psychology. Dahil layunin nitong tuklasin kung hanggang saan ang pagsunod ng mga tao sa awtoridad, kahit na ang mga utos ay labag sa kanilang moral beliefs, at partikular na inspirasyon ng mga tanong ay tungkol sa pagsunod ng mga Nazi sa panahon ng Holocaust. Kung kaya't sa eksperimento, ang mga kalahok ay inutusan na magbigay ng electric shock sa isang mag-aaral tuwing magkakamali ito sa pagsagot sa mga tanong, kung saan ang voltage ay unti-unting tumataas mula 15 volts hanggang 450 volts. Ang mag-aaral na isang kasabwat ng mga researcher ay nagpapanggap na nasasaktan at kalaunan ay titigil sa pagtugon, nagpapahiwatig ng malubhang pinsala. Sa kabila ng malinaw na pagdurusa, 65% ng mga kalahok ay umabot sa pinakamataas na voltage dahil sa mga utos ng isang autoridad figure na nagsasabing, "The experiment requires that you continue." Gayunpaman, ipinakita ng resulta ng eksperimento na ang karamihan sa mga tao ay may kakayahang sumunod sa utos ng autoridad kahit na labag ito sa kanilang personal morality at maaaring magdulot ng pinsala sa iba. Dahil dito ang Milgram study ay nagdulot ng malalim na debate tungkol sa morality ng pagsunod sa autoridad at ang capacity ng tao na gumawa ng mali kapag iniutos ng isang mas mataas na kapangyarihan. Gayunpaman, ito rin ay ipinatigil dahil sa pamamaraan nito na nagdulot ng matinding emotional distress sa mga kalahok na naniniwalang talagang nasasaktan nila ang mag-aaral. Samantala, ang eksperimento ay nagbigay daan sa mas mahigpit na mga regulation at ethical rules sa pananaliksik upang protektahan ang mga participants mula sa pinsala. Ngunit sa kabila ng controversy, ito ay patuloy na pinag-aaralan bilang basis sa pag-unawa sa mga dynamic powers at pagsunod na may mahalagang implication sa mga sitwasyon kung saan ang pagsunod sa autoridad ay maaring magdulot ng nakakasakit na mga aksyon. Number 4. Little Albert Experiment. Ang Little Albert Experiment noong 1920 ay isang kontrobersyal na pag-aaral sa psychology na isinagawa ni John B. Watson at ng kanyang graduate student na si Rosalie Rayner. Samantala, layunin ng experiment na ipakita na ang takot ay maaring matutunan sa pamamagitan ng classical conditioning na isang proseso kung saan ang isang neutral na stimulus ay nagbibigay ng tugon matapos itong ipares sa isang stimulus na natural na nagdudulot ng takot. Gayunpaman, ang eksperimento ay isinagawa sa isang 9 months old na sanggol na tinawag na Little Albert na noong simula ay hindi nagpakita ng takot sa mga neutral na bagay tulad ng isang puting daga, kuneho at iba pang maliliit na hayop. Sa kasalukuyang eksperimento, si Albert ay iniharap sa puting daga at kasabay nito ay ang isang malakas na ingay na mula sa pagtama ng martilyo sa isang bakal na tubo na nagbigay ng takot sa bata. Sa paulit-ulit na pagpapakita ng daga kasabay ng malakas na ingay, natutunan ni Albert na iugnay ang takot sa puting daga, kaya't sa tuwing makikita niya ito, siya ay nagsisimulang umiyak at nagpapakita ng matinding takot kahit na wala ng ingay. Samantala, ang takot na ito ay nag-generalize sa iba pang puting bagay at malambot na bagay tulad ng isang kuneho at balahibo na nagpapatunay na ang takot ay maaaring makondisyon at maipasa sa iba pang stimuli na kamukha ng original na nagdulot ng takot. Bagaman ang eksperimento ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa classical conditioning at ang papel nito sa pagbuo ng takot, ito ay labis na binash dahil sa mga ethical issues. Dahil hindi pinrotektahan si Little Albert mula sa emotional damage at walang ginawa upang tanggalin ang mga na-condition na takot o trauma bago matapos ang eksperimento. Dahil dito, nagkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon upang matiyak na ang mga kasali, lalo na ang mga bata, ay protektado mula sa anumang uri ng trauma o
o damage sa proseso ng pag-aaral. Sa kabila ng mga kontribusyon nito sa science, ang eksperimento ay nananatiling isang babala tungkol sa mga panganib ng hindi pagsunod sa ethical condition para sa kapakanan ng scientific progress. Number 5. The Human Z Experiment. Ang Human Z Experiment noong 1920s ay isa sa mga pinaka-controversial na experiment sa larangan ng sciences na isinagawa ng Soviet biologist na si Ilya Ivanovich Ivanov. Kilala si Ivanov sa kanyang mga eksperimento sa artificial insemination at pag-crossbreed ng iba't ibang uri ng hayop. Ngunit ang kanyang ambisyosong proyekto na lumikha ng isang hybrid na tao at chimpanzee na tinawag na Human Z ay nagdala ng matinding kontrobersya. Dahil sa paniniwalang ang science ay maaaring patunayan ang materialistic at evolutionary perspective na ang tao at hayop ay magkauri, sinubukan ni Ivanov na mag-inseminate ng 3 babaeng chimpanzee gamit ang sperm ng tao habang nasa French Guiana noong 1926. Gayunpaman, nabigo ang mga attempts na ito at wala sa mga chimpanzee ang nabuntis. Sa kabila ng pagkabigo, hindi sumuko si Ivanov at bumalik siya sa Soviet Union upang subukang maghanap ng mga babaeng voluntaryo na handang magdala ng hybrid na fetus gamit ang sperm mula sa isang chimpanzee. Ngunit dahil sa malawakang opposition at ethical concerns, ang proyekto ay itinigil bago ito maisakatuparan. Samantala, ang mga eksperimento ni Ivanov ay nagdala ng seryosong mga ethical issue na nagdulot ng pag-aalala hindi lamang sa komunidad ng science kundi pati na rin sa buong mundo. Gayon din, ang ideya ng pagsasama ng genetic material ng tao at hayop ay itinuturing na hindi makatao at labag sa mga prinsipyo ng science at ethics. Bagaman nabigo ang eksperimento, ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa science community na nagtulak sa paglikha ng mas mahigpit na mga regulasyon at rules tungkol sa mga experiments na kinasasangkutan ng mga tao at genetically modified organisms o GMOs. Gayunpaman, ang Human Z Experiment ay nananatiling isang simbolo ng mga panganib ng pag-abuso sa science at technology, lalo na kapag ang mga limitasyon ng ethics ay hindi nasusunod. Ang insidente na ito ay nagsisilbing paalala na habang ang science ay isang makapangyarihang paraan para sa pagtuklas, ito ay dapat palaging isinasagawa na may mataas na pamantayan ng ethic at respeto sa lahat ng uri ng buhay. Number 6. The Tuskegee Syphilis Study. Ang Tuskegee Syphilis Study na isinagawa mula 1932 hanggang 1972 ay isang kontrobersyal at nakakaalarmang eksperimento na isinagawa ng US Public Health Service o PHS kasama ang Tuskegee Institute na may layuning pag-aralan ang natural growth ng untreated syphilis sa katawan ng tao, partikular sa mga African-American na lalaki. Ang eksperimento ay kinabibilangan ng 600 na lalaki mula sa Macon County, Alabama. Samantala, 399 ang may syphilis at 201 ang walang sakit na nagsilbing kontrol na grupo. Samantala, ang mga kalahok na karamihan ay mahihirap at hindi edukado ay pinangakuan ng libreng medical analysis, pagkain at insurance para sa kanilang libing, ngunit hindi sila binigyan ng tunay na paggamot para sa syphilis. Sa halip, binigyan lamang sila ng mga placebo tulad ng aspirin at mineral supplements, habang ang tunay na layunin ng pag-aaral ay itinago. Gayunpaman, noong 1947, natuklasan na ang penicillin ay isang mabisang gamot laban sa syphilis. Ngunit kahit na mayroon ng ganitong effective remedy, patuloy na hindi ito ibinigay sa mga kalahok. Sa halip ay pinanood pa ng mga mananaliksik habang ang sakit ay unti-unting sumira sa kalusugan ng mga kalahok na nagresulta sa pagkamatay, pagkabulag at iba pang seryosong kondisyon kasama ang pagkalat ng sakit sa kanilang mga anak. Kung kaya naman noong 1972, matapos ang halos 4 decades ng hindi makataong pananaliksik, natuklasan ang eksperimento ng media na nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko at ang agarang pagtatapos ng pag-aaral. Bilang tugon, ang gobyerno ng United States ay hinatulan at ang mga surviving participants at kanilang mga pamilya ay nakatanggap ng compensation at panghabambuhay na medical care. Gayunpaman, ang Tuskegee Syphilis Study ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa regulasyon ng medical research na nagresulta sa pagbuo ng Institutional Review Boards o IRBs at mas mahigpit na mga patakaran sa informed consent upang protektahan ang mga kalahok sa mga eksperimento. Ang insidenteng ito
ay naging simbolo ng discrimination at racism at nagbigay diin din sa kahalagahan ng ethics, karapatan at dignidad ng lahat ng tao sa larangan ng science and medicine na nagsisilbing paalala sa mga panganib ng hindi ethical na experiment. Number 7. The Elephant on LSD Experiment. Ang Elephant on LSD Experiment noong 1962 ay isang kontrobersyal na eksperimento na isinagawa ng mga mananaliksik na sina Louis Jolion West, Chester M. Pierce at Warren Thomas sa Oklahoma City Zoo na naglalayong suriin ang epekto ng lysergic acid diethylamide o LSD sa isang elepante upang mas maunawaan ang mga mechanism ng psychosis at ang potensyal na paggamit ng lysergic acid diethylamide sa paggamot ng mga psychiatric condition. Samantala, pinili ng mga mananaliksik si Tusko, isang 14 years old na male elephant, at binigyan siya ng 297 milligrams ng lysergic acid diethylamide na ang isang dosage ay tinatayang 3,000 times na mas mataas kaysa sa karaniwang ibinibigay sa mga tao. Dahil ang layunin ng eksperimento ay tuklasin kung ang lysergic acid diethylamide ay maaring magdulot ng MUST, isang state ng mataas na aggression at restlessness sa mga male elephants. Gayunpaman, ilang minuto matapos iturok ang lysergic acid diethylamide, si Tusko ay nagpakita ng matinding reaksyon. Naging agitated, nawala ang balanse at kalaunan ay bumagsak. Sa kabila ng mga pagsisikap na buhayin siya gamit ang tranquilizers at antipsychotic na gamot, si Tusko ay namatay sa loob lamang ng isang oras. Kung kaya't ang pagkamatay ni Tusko ay nagdulot ng malawakang kritisismo at denounced bilang isang malubhang paglabag sa ethics na nagpakita ng kakulangan ng wastong pag-unawa sa mga epekto ng lysergic acid diethylamide sa mga hayop na may kakaibang physiological makeup. Ang eksperimento ay naging simbolo ng irresponsableng paggamit sa mga hayop ng scientific researches at nagdulot ng mas malawakang talakayan tungkol sa ethical limitation sa mga eksperimento sa hayop. Sa kabila ng intensyon na palawakin ang kaalaman sa epekto ng lysergic acid diethylamide, ang eksperimento ay naalala hindi dahil sa mga natutunang impormasyon, kundi dahil sa tragedy ng pagkamatay ni Tusko at sa mga ethical issues na binuksan nito. Gayunpaman, ang insidente ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng responsibilidad ng mga mananaliksik na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga hayop sa lahat ng uri ng pananaliksik. At ito ay nagmarka sa kasaysayan bilang isang babala sa mga panganib ng hindi sapat na paghahanda sa mga epekto ng mga chemical sa iba't ibang species. Number 8. Project MK Ultra. Ang Project MK Ultra ay isang secret program na isinagawa ng Central Intelligence Agency o CIA ng United States mula noong 1950s hanggang sa early 1970s na naglalayong mag-discover at bumuo ng mga pamamaraan upang makontrol ang isip at mental manipulation. Pinangunahan ng Central Intelligence Agency ang proyektong ito bilang tugon sa mga ulat na ang mga communist, partikular ang Soviet Union, ay nagkaroon ng technology na kayang i-manipulate ang isipan ng tao at naglayon na mag-develop ng mga teknolohiya at droga na maaaring magamit sa interrogation, pag-alis ng mga alaala at pagkontrol sa pag-iisip ng individual. Kabilang sa mga eksperimento sa ilalim ng MK Ultra ay ang malawakang paggamit ng lysergic acid diethylamide, hypnosis, sensory deprivation at iba pang anyo ng psychological torture kung saan madalas ay walang kaalaman o permission mula sa mga participant. Samantala, ang mga eksperimento ay isinagawa sa iba't ibang mga institusyon tulad ng mga university, hospital at mga medical facility at ang mga doktor at researcher na kasangkot ay minsan hindi alam ang buong layunin ng proyekto. Ang lysergic acid diethylamide ay ginamit upang obserbahan ang mga effect nito sa pag-iisip at maraming mga individual, kabilang ang mga sundalo, pasyente sa mga ospital ng psychiatrist at ordinaryong mamamayan, ang pinilit na sumailalim sa mga eksperimento na nagdulot ng pangmatagalang pisikal at mental damage, kabilang ang depression at pagkasira ng isip. Samantala, ang Project MK Ultra ay isang malalim na paglabag sa ethics, lalo na dahil sa kawalan ng informed consent mula sa mga kalahok at nagresulta sa widened damage na natuklasan lamang noong 1975 matapos ang investigasyon ng US Congress sa pamamagitan ng Church Committee at ng Rockefeller Commission. Bagaman iniutos ni CIA Director Richard Helms ang pagsira ng mga dokumento noong 1973 upang itago ang mga detalye ng proyekto,
ngunit ilang dokumento ang hindi naisama at nagbigay ebidensya sa malawakang pang-aabuso na naganap. Ang pagsisiwalat ng MK Ultra ay nagdulot ng mas mahigpit na regulasyon sa mga experiment sa tao at nagsilbing babala tungkol sa mga panganib ng mga secret operation ng gobyerno na walang pagsasaalang-alang sa ethics at karapatang pantao, na naging isa sa mga masamang pangyayari sa kasaysayan ng United States. Number 9. The Tea Room Trade Study. Ang Tea Room Trade Study ni Lord Humphreys noong 1960s ay isang controversial social studies na layuning i-discover ang sexual behavior ng mga lalaki na nag-engage sa mga informal activities sa mga public restrooms na kilala bilang tea rooms. Bilang isang sociologist, ginamit ni Humphreys ang kanyang posisyon bilang watch queen o tagapagbantay upang sikretong obserbahan at i-document ang mga sexual activity ng mga lalaking pumupunta sa mga tea rooms. Samantala, ang layunin ng kanyang pag-aaral ay intindihin ang mga motivation at sociological aspects ng ganitong uri ng pag-uugali, lalo na sa context na isang society na may malalim na stigma laban sa homosexuality. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan ni Humphreys na karamihan sa mga kalahok ay may asawa at mga anak at hindi nila itinuturing ang kanilang sarili bilang homosexual o bisexual, bagkus ay nagsasagawa ng ganitong mga gawain ng palihim upang mapanatili ang kanilang public image. Kung kaya't ginamit niya ang mga plate number ng sasakyan ng mga participants upang sundan sila, at hindi nagtagal ay nagsagawa ng mga social survey sa kanilang mga tahanan, nag-disguise upang makakuha ng karagdagang impormasyon nang hindi nila nalalaman ang koneksyon sa kanyang naunang obserbasyon. Bagaman ang Tea Room Trade Study ay nagbigay ng mahalagang kaalaman sa sikreto ng sexual behavior sa isang judgmental society, ngunit ito ay labis na inatake ng mga negative comments dahil sa matinding paglabag sa mga ethical standards. Samantala, ang kawalan ng informed consent mula sa mga participant, ang lihim na pag-observe at ang panluloko na ginawa upang makuha ang personal information ay itinuturing na malaking paglabag sa karapatan sa privacy ng mga participants. Ang controversy na inilabas ng pag-aaral na ito ay nagkaroon ng malaking effect sa larangan ng social experiment na nagresulta sa mas mahigpit na mga regulation tungkol sa ethical treatment sa mga participants, lalo na sa mga pag-aaral na may mga sensitive subject tulad ng sexuality. Bagaman ang Tea Room Trade Study ay nananatiling isang halimbawa ng mahalagang contribution sa sociology, ngunit nagsilbi rin itong babala sa mga panganib ng paglabag sa ethics para sa layunin ng science na patuloy na itinuturo bilang isang kaso ng paglabag sa ethical principle ng pananaliksik. Number 10. The Monkey Head Transplant. Ang monkey head transplant na isinagawa noong 1970 ni Dr. Robert J. White, isang American neurosurgeon, ay isa sa mga pinaka-controversial na experiment sa kasaysayan ng medisina na naglalayong i-discover ang posibilidad ng transplantation ng ulo mula sa isang hayop patungo sa katawan ng isa pang hayop. Ang experiment na ito ay isinagawa sa mga rhesus monkeys kung saan inalis ni Dr. White at ng kanyang iba pang kasama ang ulo ng isang unggoy at inilipat ito sa katawan ng isa pang unggoy na pinugutan ng ulo. Bagaman ang technical aspect ng operasyon ay isang success, lalo na sa pag-attach ng mga daluyan ng dugo at pagpapanatili ng utak na buhay, nabigo ang experiment na i-reconnect ang spinal cord. Samantala ang transplant na unggoy ay nagpakita ng ilang senyales ng kamalayan tulad ng pagbukas ng mga mata at pagkilos ng bibig. Ngunit hindi nagkaroon ng kontrol sa katawan at hindi rin nakakahinga ng mag-isa, kaya't ito ay nakaasa sa artificial ventilation. Ngunit namatay ang unggoy ilang araw matapos ang operasyon na nagpakita sa teknikal na mga hamon at ang tila impossibilities ng ganitong uri ng transplant sa mas complicated na mga organismo tulad ng tao. Samantala ang eksperimento ay nagbunga ng malawakang pagtatalo at matinding criticism mula sa community ng science at publiko, hindi lamang dahil sa mga technical issue, kundi pati na rin sa mga ethical implication nito. Sa kabilang banda, maraming bioethicists ang nagpahayag ng kanilang pagtutol, binigyang diin ang matinding suffering na naranasan ng mga hayop at ang moral na mga tanong tungkol sa identity at awareness na kaakibat ng head transplantation. Sa kabila ng tagumpay ng eksperimento, ito ay higit pa rin na inaalala bilang isang mapanganib na paglabag sa ethics na nag-iwan ng isang malalim na marka sa kasaysayan ng medical research
at nagsilbing paalala ng mga limitasyon ng science and technology na kapag hindi isinaalang-alang ang morality at karapatan ng mga nilalang na included. Samantala, ang monkey head transplant ay nananatiling isang simbolo ng ambisyon sa neurosurgery, ngunit nagsisilbi rin itong babala tungkol sa mga ethical limitations na dapat igalang sa pagnanais ng scientific experiments na successful.